Unang pagyuko. Pangalawang pagyuko. Parang gumagalaw siya. Kaya mo yan. Halika, sundin mo ako. Sige, sige, dalaga. Sige pa. Gamitin mo ang lakas mo. Ikaw at ang lalaking yan, nag-aanak kayo ng bastardo. Ayoko siyang alagaan. Tita Lynn, anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin. Tita Lynn, ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Umalis ka. Emie, ibigay ang batang ito kay Linhu. May 100,000 doon. Ang anak ko. Tulong. Multo. Multo. Hindi ka nga namatay. Akala ko, dahil sa paghihiwalay ni President Yan, nagpakamatay siya at nagkamali. Hindi pala siya namatay. Su Shangjing, noong una, pinili mo si President Yan, ang pinakamayamang tao sa Yuncheng. Umakyat ka sa posisyon kasama ang anak mo. Hindi ka naman siguro mamamatay ng ganoon kadali. Nasaan ako? Nasaan ang anak ko? Su Shangjing, anong pakulo ang ginagawa mo? Su Shangjing. Sino si Su Shangjing? Hala, itong si Su Shangjing. Kamukhang kamukha ko. Dahil buhay ka pa, pirmahan mo na ang divorce papers. Nag-crossover ako sa taong 2024 at may anak pa ako? Huwag ka nang makunwari. Kapag napirmahan na ang kasunduan, matatanggap mo na ang kompensasyon. Tungkol naman kay Xiao Guo, kung may konsensya ka pa, dalawin mo siya paminsan-minsan. Hi? Gago, gusto mo akong paalisin at kunin ang anak ko? Kapag nalaman kong inapi mo ulit si Xiao Guo, hindi kita palalampasin. Ano bang sinasabi mo? Paano ko naman aapiin ang isang bata? Yan Jinchuan. Ikaw. Ay naku. Halos mamatay si Xiaojing dahil sa diborsyo. Inipilit mo pa rin siya. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Lolo, hindi siya karapat-dapat maging ina ni Xiao Guo. Tumahimik ka. Xiaojing, huwag kang matakot. Hanggat nandito si Lolo, mananatili kang asawa ni Jinchuan. Lolo. Totoong si Su Shangjing ang tunay na ina ni Xiao Guo. Pero tanungin mo si Xiao Guo kung gusto niya bang maging nanay niya si Su Shangjing. Tama ka. Si Su Shangjing ay mananatiling tunay na ina ni Xiao Guai. Mapagmahal na ina, pero may disiplina. Ang mga anak at apo ng pamilyang yan. Hindi ba kayang tiisin ang kaunting paghihigpit? Pababa mo ako. Paano ko ipapaliwanag kay matandang Su? Ako, Sa tingin ko, gusto mo akong patayin sa galit. Ano? Lolo. Lolo. Bilisan nyo, tawagan ng 120. Huwag na. Basta hindi kayo maghihiwalay. Ayos lang ako. Lolo, bakit kailangan pa rin siya? Noon, pinainom ka ng gamot at napunta ka sa Gujia Village. Guja Village? Hindi ba yan ang bayan ko? Salamat kay Su Shangjing sa pagliligtas sa'yo sa tamang oras at binigyan ka niya ng anak na si Xiao Guai. Kung hindi, makakatayo ka ba rito ngayon? Walang utang na loob. Pinaghihinalaan ko na siya ang nagpainom ng gamot noon. Siya ang salarin. Paano niya ako natagpuan ng nagkataon? Sa mga taong ito, ginawa ko na ang lahat bilang isang asawa. Kung babanggitin mo uli ang diborsyo, magpapakamatay ako sa harap mo. Sage. Pumapayag ako. Huwag kang padalos-dalos. Aray. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mas mabuting manatili kang tahimik at sumunod, at maging mabuting ina kay Xiao Guo. Ay, Lolo. Hindi mo pwedeng pilitin ng ayaw. Makikipaghiwalay ako sa kanya para pareho tayong masaya. Xiaojing, huwag kang matakot. Si Lolo ang bahala sa'yo. Lolo. Xiao Guai. Ang anak ko, dapat kasing laki na niya. Xiao Guai, halika sa nanay, okay? Tinuturuan ni Lolo si Xiao Guai gumawa ng clay figure. Sage, Xiao Guai, tara.
Sumama ka kay Lolo. Bakit takot na takot siya sa akin? Wala pa akong alaala ni Su Shangjing. Ayaw sa kanya ng asawa at anak niya. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Hala! 2 villa sa sentro ng syudad. Isang villa na may tanawin ng dagat. At isang bahay sa school district. Hala! Mayaman pala si Su Shangjing. 10,000, 1,000, milyon, 50 milyon. Ang yaman pala ni Su Shangjing. Magagamit ko ang perang ito para hanapin ang anak ko. Ang di kilalang aktres na si Xu Anbay dahil sa malubhang sakit ng kanyang ina. Nag-crowdfund sa buong internet. Anbay. Xiao No, huwag kang matakot. Ayusin ko ang bayarin sa ospital. Iligtas muna natin ang bata. Gusto ni Tita Lin na ipainom ako ng gamot para ipalaglag ang bata. Hindi ko ito maiwasan. Hindi kita pwedeng pabigat. Anbay. Dati ikaw ang tumutulong sa akin. Ngayon may kakayahan na ako. Matutulungan na rin kita. Kumain ka. Ibigay mo sa akin. Anong ginagawa ninyo? Binibining Shangjing. Umalis na po si Lolo. Pinapakain po namin. Ang batang Ginoo. May bibigsik si Aguay. Kaya niyang kumain mag-isa. Huwag ko nang makita ulit yan. Hinding-hindi ka na makakapasok sa pamilyang yan. Hindi po. Kayo po ang nag-utos. Nagbayad ang pamilyang yan para alagaan niyo si Xiao Gui. Tapos ito ang pinakain niyo kay Xiao Gui? Hindi po, Yang Madam. Kayo po ang nag-utos. Ano? Kayo po ang nagsabi. Napakainin ng panis na pagkain si Young Master. Kapag nakasakit siya, uwi si President Yan. Para bisitahin kayo. Natatakot kayo na kapag gumaling si Young Master, aalis si President Yan sa bahay. Kaya pinapaliguan niyo kami ng malamig na tubig at pinipilit siyang kumain ng ice cream. Sinabi niyo pa na si Young Master ay isang kasangkapan lang para makuha ang atensyon. Hindi na kailangang alagaan ng maayos. Kailangan lang maging mabait sa kanya. Sa harap ni Old Master at President Yan. Tama na. Su Shangjing, inabuso ang sarili niyang anak. Kaya pala takot si Xiao Gui sa kanya. Young Madam, Umalis ka. Huwag ka nang tumapak sa pamilyang yan kahit isang hakbang. bakit? Kung hindi pa kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Kayo ay nang abuso ng bata. Xiao Gui, ang pagmamahalang ina na hindi na ibigay ni Su Shangjing kay Xiao Gui. Ako ang magbibigay. Xiao Gui, dati mali si Mama. Ang ako ni Mama. Xiao Gui, anong nangyari sa'yo? Xiao Gui. Xiao Gui, anong nangyari sa'yo? Hello? 120 ba to? Sumasakit ang tiyan ng anak ko. Parang food poisoning. Ang address ay Binhay District Garden Villa, Area A, 5 tandang bawas isa. Xiao Gui. Hello, yan Jinchuan. Na food poisoning si Xiao Gui. Dadalhin ko siya sa ospital ngayon. Pumunta ka agad doon. Su Shangjing, anong panibagong gimmick na naman yan? Tulad noong nakaraan. Pagkatapos mong saktan si Xiao Gui, tatawag ka ulit sa akin para humingi ng tulong. Xiao Gui. Hello? Hello? Xiao Gui, halika rito. Lahat ng schedule ngayon ay kanselado. Opo. Anong klaseng ina ka ba? Ang tiyan ng bata. Anong nangyari na? Kung hindi ka pa rin mag-iingat sa kinakain mo. Sa susunod, hindi na lang simpleng gastroenteritis yan. Omanhin, doktor. Mag-ingat na po ako simula ngayon. Xiao Gui, kasalanan ito ni Mama. Kasalanan ni Mama na hindi kanya naalagaan ng maayos. Kung ang anak ko ay tulad din ni Xiao Gui na inaapi. Su Shangjing, huwag kang makunwari dito sa harap ko. Su Shangjing, huwag kang makunwari dito sa harap ko. May sakit ka ba? Kaulit-ulit kitang binalaan. Huwag mong saktan si Xiao Gui. Huwag mong isipin na dahil paborito ka ni Lolo. Hindi kita kayang galawin. Hindi ako. Ang makayana ng bubuli kay Xiao Gui
ay tinanggal ko na. Su Shangjing. Sa harap ni Lolo, hindi ko direktang sinabi. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Na ikaw ang nag-utos sa yaya na pakainin si Xiao Guai. Ang panis na pagkain. Pilitin siyang kumain ng malamig na pagkain. At paliguan siya ng malamig na tubig. Pinakala mo bang hindi ko alam? Alam mo pero hindi mo pinansin? Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magpapangga para lang mapaligaya ka. Gumawa ng katangahan na makakasakit kay Xiao Guai. Ang ako, mamahalin ko siya ng husto. Ang kwento ng batang sumigaw ng lobo, maraming beses ko nang narinig. Pwede mo akong bantayan anumang oras. Kung muli kong saktan si Xiao Guai, hayaan mo ako maging matanda, angit, at walang pera. At kamuhian ng lahat. Tama na. Mama, huwag kang umalis. Xiao Guai, ayaw mo? Nandito si Mama. Kawawa ang batang ito. Mananatili ako para alagaan siya. At gamitin ang impluensyang pamilyang yan para hanapin ang anak ko. Nagpapanggap ka sa harap ko, ha? Su Shangjing, sinasaktan mo siya. Maghanap ka agad ng nurse. Hindi ako mapakali kung iba ang mag-aalaga kay Xiao Guai. Mas lalo akong hindi mapakali kung ikaw ang mag-alaga. Ang lampa mo, Ang ako. Mag-aaral ako ng mabuti. Sejna, araw-araw kang nanunumpa. Mama, Huling pagkakataon na lang, paniniwalaan kita. May gagawin pa ako. Uwi na muna ako. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Bantayan mo siya. Bawat galaw niya. Kailangan i-report mo sa akin. Opo. Mama, Xiao Guai, gising ka na. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Bibilhan ka ni Mama ng almusal. lugaw na mais. Sarge, bibilhin na ni Mama. Xiao Guai, lumaban ka. Xiao Guai, nag-aalala si Papa at Mama sa'yo. Kailangan mong gumaling agad. Babayaran ko ang lahat ng bayarin sa ospital. Bigyan niyo lang ako ng 2 araw. Anbay, Ang sakit ng nanay mo. May utang na ng mahigit 100,000. Wala na rin kaming magagawa. Isa akong artista. Kikita ako ng pera. At babayaran ko kayo. magkano ang utang niya sa inyo? Babayaran ko para sa kanya. Si. Yono. Hindi ka pa ba, patay? Su Shangjing, anong oras siya umalis kagabi? Kakaalis lang po niyang madam. Bumili po siya ng almusal para kay Xiao Guai. Alaga? Hindi po natulog siyang madam buong gabi. Pagkatapos po tanggalin ang eye niyang master kaninang umaga. Doon lang po siya nakapikit sandali. Sige, naiintindihan ko. Xiao Gue, kagabi, binuli ka na naman ba ni Mama? Hindi po. Su Shangjing, nagpaplano na naman ba siya? Ang bagong masamang balak? Naipadala na ang 200,000. Bayaran mo na agad ang medical fees ni tita. Xiao no, ikaw ba yan? Nagkamali ka ang pagkakakilanlan. Pasensya na, kasi kamukha mo talaga. Ang kaibigan ko. Siya. Anong nangyari sa kanya? Ang tagal mo namang bumili ng almusal. Naiinip na si Xiao Gue. Sarge, uwi na ako agad. Baka may alam si Anbay tungkol sa akin. Hahanap ako ng pagkakataon para tanungin siya sa ibang araw. Ang asawa ko, kailan pa siya nagkaroon ng ganyang? Simpleng kaibigan, Nagkakamali po kayo. May utang po ang mama ko sa ospital, kaya pinatalsik po kami. Si madam po ang nag-advance ng bayad. Salamat po sa inyo at sa asawa nyo. bakit bigla siyang naging mabait? Ang galing mo, baby. Busog na ba? Halika. Punasan natin ang bibig mo.
Sabi ng doktor, okay na siya. Pwede na siyang umuwi. Talaga? Xiao Guai, palitan kita ang damit, ha? Halika. Ang peklat na to ni Xiao Guai. Kailan naman to nakuha? Peklat yan mula pagkapanganak. Nandun na yan nung dinala namin siya mula sa delivery room. Talagang hindi ka nag-alala sa kanya. Hindi mo siya pinapansin. Si Xiao Guai ay dinala mula sa delivery room ng ospital. Paano siya maging anak ko? Halika, Xiao Gue. Kung sakaling sa susunod, bulin ka ni mama ng lihim. Sabihin mo kay papa, Sage, Kahit na naintindihan kita dahil sa pagmamahal sa anak. Pero ang pananalita mo ay nakakainis. ikaw. Tara, alis na tayo. Diyos ko, kung buhay pa ang anak ko, sana ay inaalagaan din siya. Tulad ni Xiao Gue. Hello? Binibining Su, tungkol sa sikreto ng anak mo. Kung ayaw mong malaman ng mas maraming tao, magkita tayo sa dati nating lugar. Binibining Su, matagal na tayong hindi nagkita. Sino ka? Binibining Su, ang bilis mo namang makalimot. 5 taon na ang nakalipas. Binigyan kita ng isang sanggol na inabandona. Nakalimutan mo na agad. Sanggol na inabandona? Anong ibig mong sabihin? Nagkukunwari ka pa. Ang anak niyan Jinchuan ngayon ay hindi niya tunay na anak. Ano? 5 taon na ang nakalipas. Nagkunwari kang buntis para makuha si Yan Jinchuan. Sa panahon ng iyong due date, ikaw ang naghanap ng sanggol na inabandona. Kalokohan. Anak ko siya. TSK. Kalokohan. Sa bahay ng ate ko, may isang batang walang gustong kumupkop. Ako mismo, ang nagbigay sa iyo sa kanya. Si Anjin Chuan ba ay tanga? Magpapalaki siyang anak ng iba? Hahaha. Depende yan sa galing ni Miss Su. Yan Jinchuan, kung malalaman niya ito. Miss Su, ang kahihinatnan mo ay magiging napakapangit, hindi ba? Ano ang gusto mo? 20 milyong yuan. Sa pinakamabilis na paraan, tulungan mo akong magpad na test. CJ, Biu biu biu. Mama, laro tayo. Xiao Guai, kung hindi ka anak ni Su Shangjing, mamahalin ka pa rin ba ni Anjin Chuan? delivery. Hindi talaga si Xiao Guai, ang tunay na anak ni Su Shangjing. Su Shangjing. Ah! Anong ibig mong sabihin? Patay na. Tapos na ang buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Magpad na test kami ni Xiao Gue. Nagdududa ka? Si Xiao Guai ay tunay na anak ni Anjin Chuan. Kung gayon, paano dumating si Xiao Guai? Ikaw, may kailangan ka ba sa akin? Sabihin mo, ilang lalaki pa ang mayroon ka sa labas? Ikaw lang. Kung gayon, ano ang ibig sabihin nito? Malaki ang pamilyang yan. Ikaw, alagi kang nag-iisip na makipagdibosyo. Kailangan kong mag-iwan ng daan para kay Xiao Guai. Kaya nga, hindi pa ako patay. Iniisip mo na ang paternity test para makuha ng anak ang mana? Ang mga ari-arian ng ama ay sa anak din sa huli. Ang pagmamahal magulang sa anak ay nagpaplano para sa hinaharap. Nagplano ako para kay Xiao Guai. Mali ba yon? Ikaw. Hayaan na. Buti na lang. Ang masamang ginawa ni Su Shangjing. Halos ako ang napagbintangan. Sinabi sa akin ng Legal at Finance Department ng kumpanya na plano mong pumirma ng isang artistang nagngangalang Su Anbay. Nakagawa na ng kontrata sa ahensya. At nag-apply din para sa 50 milyong signing fee. Hindi mo ba dapat ipaliwanag ito? Yan ang iniwan sa akin ng pamilyang Su, ang entertainment agency. Sino ang pipirmahan ko? President yan, may pakialam ka ba? Nakalimutan mo na ba? Ako ang major shareholder. Ah! Ako. Kagabi pinag-isipan kong mabuti. Dati mali ako. Mula ngayon, seryoso na ako sa aking karera. Sa tingin ko, gusto mo lang maghanap ng lalaki para pagselosin ako. Gusto mong mahalin kita, di ba?
Lalaki? Ang ordinaryo. Pero ang confident. Gusto ko lang mag-focus sa karera ko ngayon. Nananatili ako sa pamilyang yan. Alang kay Xiao Guai. Nagpad na test ka. Tapos bigla kang naging mabait kay Xiao Guai. Baka naman, gusto mong alisin ang ama at panatilihin ang anak? Paano naman mangyayari yan? Huwag mong apihin ang nanay ko. Ano ang tinawag mo sa akin? Xiao Guai, ano ang tinawag mo sa akin? Mama, Gusto mong protektahan si Mama, di ba? Mabuti. Mabuti. Magaling na anak. Kung gayon, dadalhin kita sa kwarto para magbasa. Okay? Okay. Tara. Kakaiba. Hindi ba lagi niyang ginagamit si Xiao Guai para lang makipag-agawan ng atensyon? Bakit ang bilis ni Xiao Guai? Natanggapin si Su Shangjing? Nagbago na ba talaga siya? Su Shangjing. Nag-isip ako. Hindi ako tututol kung gusto mong isign si Tsu Anbay. Pero, hindi ka pwedeng maging manager niya. Isang major shareholder ka. Bakit ka sobrang atensyon sa? Isang gliss na aktor? Sobrang close mo pa? Noong una, hindi mo pinapansin. Ang ibang lalaki, natatakot lang ako na may balak ka sa kanya. Yan, Jinchuan. Huwag mong sabihin na. Nadjejelos ka? Nakikita mo akong nakikipag-usap sa ibang lalaki. Tapos mag-iba ang ugali mo? May kakaiba sa'yo. Ako. Natatakot lang ako na magkaroon ka ng affair at mahiya ang pamilyang yan. Kung ako lang ang asawa mo, may ginawa ka na ba? Sa ibang babae? Wala. Bago pa man tayo magpakasal, wala rin. Wala. Ikaw lang ang gusto ko, simula hanggang dulo. Si Su Shangjing lang ang kasama ni An Jinchuan. Isang babae. Kung gayon, paano dumating si Xiao Guai? May iba palang nagligtas kay An Jinchuan noon. Nang malaman ni Su Shangjing, pinatay niya ang ina at inagaw ang anak, tama? Sino na naman ang iniisip mo? Ay, ikaw na isang malaking lalaki. Huwag kang masyadong makitid ang isip. Ako naman, dahil nangako na ako kay Lolo, na hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, tutuparin ko ang aking pangako. Magiging malinis ako, ha? Mas mabuti kung tuparin mo ang sinabi mo. Sabing lalaking yon, ibinigay niya si Xiao Guai kay Su Shangjing. May alam kaya siya? Ang liit ng bag na yan. Dala mo ba ang pera? Hindi mo naman siguro balaktakasan ang utang. Di ba? Ay, halos mamatay ako kamakailan. Maraming bagay ang hindi ko na matandaan. Nakita ko sa balita. Malaki ang ingay ng pangyayaring ito. Problema mo yan. Bago ka mamatay, pera lang ang gusto ko. Ang transaksyon nating ito, kailan ito nagsimula? Hunyo 12, 2019. Yun ang araw na inagaw ni Lin Yue ang anak ko. Saan galing ang bata? Namatay ang ina ng bata sa panganganak. Hindi siya kayang buhayin ng tatay niya. Sakto namang dumating ka sa baryo. Naghahanap ng inabandunang sanggol. Kaya nakuha mo siya. May tatay ang bata. Manloloko lang ang taong to. Akala ko pa naman anak ko si Xiao Guai. Hello? Na-ospital si Xiao Guai dahil nasugatan. Sige, papunta na ako. Hoy, Miss Sue. Magtatago ka sa utang mo. Pupuntahan ko si Yan Jinchuan ngayon din. Sige, puntahan mo. Tingnan natin kung paano kanya didisiplinahin. Ang bastardo. Anak pala ni Yan Jinchuan. Hindi. Peking-pek yan. Kapag nagpakalat ka pa ang chismis tungkol sa anak ko, ididemanda kita hanggang sa wala kang matira. Noon, ang babaeng yan ay nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki sa labas. Ang lalaking to, baka si Yan Jinchuan. Xiao Guai, nandito na si Mama. Anong nangyari? May nakasalubong kaming baliw na babae sa daan. Sa gitna ng araw, inagaw ang bata. Buti na lang nakita ni Assistant Liu. Maliit na galos lang ang natamo ni Xiao Guai. Mama, lalaki ako. Hindi masakit ang maliit na sugat na to. Ang tapang ni Xiao Guai. Kamag-anak, ito ang report. Ayos lang ang bata. Pero sa mga araw na ito, huwag mong basain ang sugat. At kailangan ding maging simple ang iyong dieta. Sage, salamat, Doktor. Si Xiao Guai ay RA negative type AB blood. Katulad ng sa anak ko. Pareho kami ng blood type ni Xiao Guai. Hindi mo man lang naalala yan? Xiao Guai, patawarin mo ako. Sobrang dami ng gamot na ininom ni Mama. Marami akong nakalimutan. Sumusumpa si Mama. Lahat ng bagay tungkol kay Xiao Guai simula ngayon. Tatandaan ko. Patawarin mo si Mama, ha? Siguro nababaliw na ako sa kakaisip sa anak ko. Palagi kong iniisip na si Xiao Guai ang anak ko. Kayo bang mag-ina? Hindi na uwi? Tara, Xiao Guai. Uwi na tayo, Mama. Dahan-dahan lang.
Anbay, alam mo kaya kung nasaan ang anak ko? Su Shangjing. Asawa ko, bakit ka nagmamadali? Sino po ito? President Su, Pasensya na, Anbay. Wala akong oras bisitahin ang nanay mo nitong mga nakaraang araw. hindi po. Malaki na po ang naitulong ninyo sa akin. Nang pumirma kayo ng kontrata sa akin bilang artista. Su Shangjing, naalala ko, ako ang nagbayad sa kontrata. Dalhin mo muna si Xiao Gui pauwi. May kailangan ako kay Anbay. Anbay, may kailangan ako sa'yo. Su Shangjing. Mas mabuti pang alam mo kung ano ang posisyon mo. Ako ang presidente ng SUS Entertainment Agency. Xiao Gui, kailangan kausapin ni Mama ang Kyo tungkol sa trabaho. Umuwi ka muna kasama si Papa, okay? Okay. Papa, huwag mong guluhin ang trabaho ni Mama. Ilang araw pa lang si Mama nagiging mabait sa'yo, pero kampi ka na agad sa kanya. President Su, salamat. Sabi na matalik kong kaibigan, balang araw magiging sikat na artista ako. Kaso, hindi na niya yon makikita. Bakit? Namatay ang anak niya. Hindi niya kinaya ang sakit. Kaya nagpakamatay siya dahil sa depresyon. Nagpakamatay? Paano nangyari yon? Totoo yon. Nakita mismo na madrasta niya. Papa, ang kulit mo. Hindi ka talaga magugustuhan ni Mama. Sinasabi ko sa'yo, kung si Mama ay inakit ng ibang lalaki, hindi ka na niya gugustuhin. Mahal na mahal ako ni Mama. Siguradong isasama niya ako. Yan Shu. President Su. Anong nangyari sa'yo? Wala. Naawa lang ako sa kaibigan mo. Kawawa naman ang mag-ina. Si Yuno rin, gusto niyang haluin ng counterclockwise. President Su, talagang kamukha mo ang kaibigan ko. Kung nandoon lang sana ako sa tabi niya noon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. May kanya-kanya tayong kapalaran. Siguradong matutuwa ang kaibigan mo na natupad ang pangarap mo. Nag-uusap ba talaga sila tungkol sa trabaho? Papa, hindi ba't gusto mo nang makipagdiborsyo kay Mama? Bakit ka kinakabahan? Habang kasal pa kami, asawa ko pa rin ang mama mo. Bakit kayo nandito? Hindi ba't sinabi kong umuwi na kayo? Aw, Xiao Gui, gutom na ako. Pasensya na, Xiao Gui. Uwi na tayo, magluluto si Mama ng isda. Su Shangjing, hindi ko na kailangang ipaalala sa'yo na ako ang pinakamalaking shareholder ng SUS Entertainment Agency. Di ba? Kaya? Ayokong may kumalat na tsismis tungkol sa mga artista ko habang nasa kontrata pa sila. Siyempre, mas masarap kumita ang pera kaysa umibig. Lahat ng puro pag-ibig lang tatanggalin sa kontrata. Ang career sa showbiz. Ang pinakamalaking layunin ko. Xiao Gui gusto ni Mama maging pinakamalaking manager sa Haicheng. Sage, Tara! nagseselo si Papang gayon. Ang galing. Sa wakas, mahal mo na si Su Shangjing. Ayos ka lang? Ayos lang. Dati, hindi mo naman pinapansin si Su Shangjing. Ang gusto mo lang ay makipaghiwalay sa kanya. Hindi ako nakipaghiwalay dahil lang sa binantaan mo ako, Lolo. Anong tinitingnan mo? Ngayon, nakikipag-away ka pa sa ibang lalaki. Kung ganyan ka pa rin, maghihiwalay pa rin tayo. Linawin mo nga. Nagtatrabaho ako. Kaya lang ba nagtatrabaho para makipag-away sa ibang lalaki? Gusto ni Su Shangjing magtrabaho. Bakit ka nagagalit? Dapat suportahan mo siya. Lolo, ang daming negosyo ng pamilyang yan. Pero bakit entertainment agency ang pinili niya? Sa tingin ko, may iba siyang pakay. Ikaw, tama, gusto kong sumikat. Gusto kong tumayo sa pinakamataas na lugar para mahanap ang anak ko. Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Dahil gusto mo si Shangjing. Lolo, Mama, masakit ang tiyan ko. Xiao Gui. Xiao Gui. Bakit ka nakatunga nga? Bilisan mo, kunin mo ang kotse. opo. Mama, ayaw kong pumunta sa ospital. Xiao Gui, huwag kang matakot. Sasama si Mama sa'yo palagi. Okay? Yan Shuo, huwag kang magulo. Kagagaling lang natin sa ospital. Ginugulo mo na naman ang bata. Dalhin mo ang bata sa kwarto para maggahinga. Kung may problema, tawagin mo ang family doctor. Hindi. Kailangan pa rin nating pumunta sa ospital. Mama, hindi na masakit ngayon. Samahan mo akong matulog. Gusto kong pakinggan ang kwento mo. Hindi na masakit. Kung may masakit sa'yo, sabihin mo kay Mama, okay? MMLM. Gusto kong buhatin ako ni Papa. Bakit hindi mo pabuhatin si Xiao Gui pabalik sa kwarto?
Pupunta ako sa banyo. Papa, Mama, hintayin niyo ako. Biglang nasira ang kandado ng pinto. Kayo na lang dalawa ang matutulog ngayong gabi. Ano? Lolo! Buksan mo ang pinto. Kayo ni Su Shangjing ay legal na mag-asawa. Hindi bawal matulog ng magkasama. Inaantok na kami ni Xiao Guai. Matutulog na kami. Tara na, Xiao Guai. Lolo, huwag ka nang magbiro. Buksan mo ang pinto. Hayaan mo na. Dahil ganoon ang plano ni Lolo. Hindi niya tayo papalabasin. Ngayong gabi ako ang matutulog sa kama. Ikaw sa sahig. Ako sa sahig. Eh ano pa ba? Anong ginagawa mo? Matulog sa sahig. Pinapatungan mo ako ng kumot. Ano ang gagamitin kong kumot? Humiga ka na. Bilisan mo. Hindi ba mas maganda ito? Saan mo natutunan ang ganyang paraan? Noong bata pa ako, sa sahig na ako. Paano ka pinayagan ng pamilya Suna? Matulog sa sahig. Hindi ako mapakali matulog. Madali akong mahulog sa sahig. Ikaw ba talaga si Su Shangjing? Kung hindi ako si Su Shangjing, sino ako? Dati, kung ganyan ang nangyari, para kang gustong maghubad at kumapit sa akin. Wala kang hiya. May anak na nga, nahihiya pa rin? Su Shangjing, seryoso. Noong pumunta ako sa Gujia Village at pinainom ng gamot, ikaw ba talaga ang may gawa? Huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Hayaan na. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil ipinanganak mo si Xiao Guai para sa akin. Su Shangjing. Makasama siya sa isang kwarto. Hindi rin pala masama. Makasama siya sa isang kwarto. Nakakahiya naman. Anong ginagawa mo sa gitna ng gabi imbes na matulog? Huwag. Yan, Jinchuan. Huwag kang umalis. Sige. Hindi ako alis. Hindi alis. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, ayos lang. Yan, Jinchuan. Mukha kang kayang gawin ang lahat. Pero takot ka pala sa kulog. Wow! Ang gandang dibdib na to. Ang sarap hawakan. Bakit hindi ko napansin dati? Nagwapo ka pala? Yan, Jinchuan. Guyuno, ano ang ginagawa mo kanina? Bakit hindi ko napigilan ang sarili ko? Ang lamig. Masamang babae, ibalik mo ang anak ko. Masamang babae, ibalik mo ang anak ko. Nasa bahay lang si Xiao Guai. Huwag kang matakot. Ang lamig. Ang init. Hindi ko napansin dati na ang cute mo pala. Good night, asawa ko.
Bakit ka nasa kama? Sabi mo nilalamig ka kagabi. Kinumutan kita. Ikaw ang ayaw magpaalis sa akin. Di ba? Impossible. Manyakis ka. Sino ba talaga ang manyakis? Hindi ka natulog kagabi. May sakit ka ba? Natulog ako kagabi. Ikaw ang gumising sa akin sa paghawak mo. Tingnan mo ang sarili mo. Wala naman akong ginawa sa'yo. Bakit pakiramdam ko? Parang medyo nadismaya ka? Kung gusto mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Mama, Papa. Ay, ituloy nyo lang. Xiao Guai, magkakaroon ka na agad ng kapatid na lalaki o babae. Alice, Ah yun. Maghanda na kayo para sa almusal. Kayo na ang kumain. May trabaho pa ako. Ha? President Su, hindi yata angkop na sumali ako sa isang dating show. Eke lang ang mga relasyon sa variety show. Sumali ka para magdagdag ng kasikatan. Bakit ka nandito? President Yan, Ako ang investor. Nandito ako para inspeksyonin ang trabaho. Ah, tama. President Yan, nag-invest siya ng 20 milyon sa aming show. salamat, President Yan. Magaling ang paggaling ng aking ina. Hindi na kailangan. May ugali ang Yan Corporation na magbigay ng kawanggawa. Noong panahong malubha ang sakit ng aking ina, ang ambulansya na donasyon ng Yan Corporation Foundation ay dumating sa Gujia Village sa tamang oras at iniligtas siya. ambulansya na donasyon ng Yan Corporation? Noong 7 buwan akong buntis. Nilason ako ni Tita Lin. Kung walang ambulansya, pareho kaming mamamatay ang anak ko. Hindi ko inakala na si Anjin Chuan pala ang nagligtas sa amin. President Su, Anbay, tara, magpapakuha tayo ng promo photos. Sage, Hindi ba tumututol ka sa paggawa ko ng kumpanya? Bakit bigla kang sumusuporta? Ako ang major shareholder ng SUS Entertainment Agency. Bakit hindi kumita kung nandyan ang pera? Dahil lang sa yun? Wala na bang iba? Kung hindi, ano ba ang gusto mong dahilan ko? Takot lang akong magkaiba ang isip mo. Alam mo naman maganda ako. Likas na maganda. Kung gusto ko talaga sa'yo, paano kung... Haha, major shareholder. Huwag mo akong tuksoin sa ganda mo. Gagawa ako ng malaking pera para sa'yo. Para lumago at umunlad ang kumpanya. Guyuno, ang focus mo ngayon ay maging sikat agad at hanapin ng anak mo. Sa kanya naman, Bakit siya tumakbo? Nakakatakot ba ako? Babae. Hindi ka makakatakas sa akin. Sa mga teleseryeng pinapanood niya, hindi ba ganito ang laging nangyayari? Kulang ba sa sincerity ang pag-arte ko? Hello, Lolo. Jin Chuan, bumalik ka agad, may problema. Sage. Lolo, ano yon? Bilisan nyo, bihisan nyo ang binata. Ay, anong ginagawa mo? Lolo, Napagod ka kagabi. Inumin mo na itong pampalakas habang mainit pa. pinabalik mo lang ako para dito. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng pamilyang yan. Ngayong maganda ang relasyon nyo ni Su Shangjing. Magkaanak na kayo ulit. Pagbalik ni Su Shangjing mamaya, sundin mo lang ang sasabihin ko. Lolo, si Su Shangjing ngayon, nakatuon ang lahat ng atensyon niya sa kanyang karera. Hindi ko siya pwedeng pigilan. Tayo ang pinakamayaman sa Haicheng. Gaano pa ba kalaki ang gusto mong gawin sa negosyo? Bilisan nyo, bihisan nyo ang binata. Sage, ako na lang. Magugustuhan kaya ito ni Su Shangjing? Parang hindi bagay sa suot ko. Hahaha. Sa wakas, nagka-ideya ka na rin. Dumating na ba ang regalo ni Lolo sa mama? Dumating na ba?
Xiao Gui. Sa wakas, nahanap ka na ni Mama. Xiao Guai, Ayos lang, nandito si Papa. sino ba talaga kayo? Bakit nyo inaagaw ang Xiao Guai namin? Lalabanan ko kayo. Lolo, si Xiao Guai ang tunay kong anak. Ako ang tunay na ina ni Xiao Guai. Nagsisinungaling ka. Hindi ka ang nanay ko. Hawak-hawak mo yang hindi mo alam kung saan. Galing na peking ulat. At naglakas loob kang lokohin ang pamilyang yan? Umalis kayo agad sa pamilyang yan. Kung magtagal pa kayo ng 1 segundo, atawag ako ng pulis. May selyo ito ng ospital. Paano ito magiging peke? Kung totoo ang ulat. Saan galing ang iyanay ni Xiao Guai? Su Shangjing, pinagawa ko ang DNA test ni Xiao Guai at ang relasyon nyo bilang mag-ina. Sinamantala ko na rin. At ikinumpara ang DNA ni Xiao Guai sa DNA ng anak ko. Kawalang katuturan. Ano ang dahilan ni Su Shangjing para gawin ito? Kawalang katuturan. Hindi naman talaga nagbuntis si Su Shangjing noon. Ako ang nagbigay sa kanya ng bata. 5 taon na ang nakalipas. Sa aming na yon, ang anak ko ay sa pilitang ginahasa ng isang lalaking mukhang wala sa sarili. At pagkatapos ay nanganak siya ng isang bata. Ano? Nagsisinungaling ka. Xiao Gui. Patawarin mo si Mama. Bumalik na si Mama para alagaan ka. Hindi ba ikaw ang... Ayusin mo yan. Bigyan mo ako ng paliwanag. Said, Jinchuan, ako ang nagligtas sa'yo noon sa Guja Village. Ang kwintas na ito ang naiwan mo noon. tunay na akin ang kwintas na yan. Noon, Noon, nilagyan ako ng gamot. Hindi ko alam kung saan nahulog ang kwintas na yan. Dahil lang sa isang kwintas, pagbibintangan nyo ang asawa ko? Tingin nyo ba tanga ako? hindi ko ginawa. Ikaw ang tanga. Niloko ka ni Su Shangjing sa loob ng 5 taon. Hindi mo man lang napansin. Tay, huwag mong sabihin yan kay Jinchuan. Ang anak ko, dahil wala kang balita, ipinilit niyang ipanganak ang bata. Nag-alala ako na mahihirapan siyang magpakasal sa hinaharap kasama ang bata. Kaya ako na ang nagdesisyon na ibigay ang bata. Sa loob ng maraming taon, nakita kong umiyak si Xiaoya. Hindi ko na matiis. Kaya kami naparito para hanapin si Xiao Guai. Bago manganak si Su Shangjing, nawala siya ng ilang araw. Buhay pa ang kumadrona noon. Pwede silang magharap. Ang kumadrona noon ay inayos ng pamilyang yan. Kung may problema, bakit hindi sinabi sa akin ng kumadrona? Nabibili ang kumadrona. Basta malaki ang bayad, kayang bilhin ng pera ang lahat. Hindi mo ba alam? Kaya binayaran ninyo ang ospital para gumawa ng peking DNA test. Para manghingi ng pera sa pamilyang yan? Ikaw, Jinchuan, Manahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na tawagin ang pangalan ko? President Yan, hindi kami nandito para humingi ng pera. Gusto ko lang makita ang anak ko. ang anak ko, palaging iniisip ang bata. Nakikita ko, at nasa puso ko. Xiaoya, patawarin mo ako, anak. Noon, hindi dapat ako nagpakatanga. Tay, hindi kita sinisisi. Masaya na ako na nakikita kong maayos si Xiao Guai ngayon. Kontento na ako. President Yan, nagmamakaawa ako sa inyo. Hayaan niyo akong manatili sa pamilya yan para alagaan si Xiao Guai. Kahit maging yaya lang, gagawin ko. Huwag kang umarte sa harap ko. Umalis ka na. Ibalik mo sa akin si Xiao Guai, nagmamakaawa ako. Hindi ko na aagawin sa'yo. Ang posisyon ng asawa niyan. Sino ka ba? Huwag kang matakot, nandito ako. Emie, Ikaw. Kilala mo siya, di ba? Kung gayon, dapat alam mo. Ako ang tunay na ina ni Xiao Guai. Ibalik mo sa akin si Xiao Guai, nagmamakaawa ako. Ano ang sinasabi mo? Xiao Jing, anuman ang sabihin nila, naniniwala ako sa'yo. Miss Su, maglakas loob ka bang? Muling magpadna-test kasama si Xiao Guai. Jinchuan ako. Hindi kailangan ng asawa ko na patunayan ang sarili niya sa inuman. Kung muli ninyo, lalaitin ng asawa ko. Sabi mo ikaw ang tunay na ina ni Xiao Guai. May ebidensya ka ba? Ito ang sa akin at kay Xiao Guai. Sa paternity test report. Si Xiao Guai ang anak na pinagbuntis ko ng 10 buwan. At ipinanganak. Gusto kong ulitin mo Iyan ay test kasama si Xiao Guai. May lakas ka bang loob? Anak ko si Xiao Guai. Bakit naman ako matatakot? Su Shangjing, anong ibig mong sabihin? Ako at si Xiao Guai. Wala nga kaming kaugnayan sa dugo. 5 taon, Su Shangjing.
Niloko mo ako sa loob ng 5 taon. Jinchuan, patawarin mo ako. Huwag mo akong hawakan. Kayong dalawa, lumayas kayo. Umalis. Jinchuan, huwag kang ganyan. Mama, gusto ko lang ikaw ang maging mama ko. Xiao Guai, patawarin mo ako. Xiao Gui, ako ang mama mo. Mama, sinungaling silang lahat. Xiao Guai, patawarin mo ako. Niloko ka ni Mama. Hindi ako ang mama mo. Ikaw ang mama ko. Papa, paalisin mo na ang masasamang tao. Lolo, presidente yan. Ngayong umamin na si Su Shangjing. Dapat lang na, bigyan ninyo ng katarungan ang anak ko. Kung mapapatunayan ng pagsusuri na si Lin Xiaoya, ang tunay na ina ni Xiao Guai, ang pamilyang yan ay hindi magkapabaya sa kanya. Halika. Lolo, kumuha kayo ng DNA test para sa kanila. Kung hindi ka ang ina ni Xiao Guai, ang pamilyang yan ay sisyasatin ito hanggang sa dulo. Ang anak ko, takot sa iniksyon at gamot simula bata pa. Kinakabahan siya kapag nakakakita ng doktor. Tama, tama. Sige, kumuha ka na. Hindi kailangan ng DNA test. Nang pagkuha ng dugo, buksan ang bibig. Bata, halika. Buksan ang bibig mo. Ayoko. Yan Shu, huwag kang magulo. Buksan ang bibig. Ay. Lolo, ibibigay ko ang resulta ng pagsusuri sa lalong madaling panahon. Sig. Ano man ang maging resulta, dapat na akong umalis sa pamilya yan. Lolo, Hintayin muna natin ang resulta bago magsalita. Kayong apat, wala kayong pupuntahan. Lolo, President yan. Lumabas na ang resulta. Ang resulta ng DNA test. Ni Xiao Guai at Lin Xiaoya ay kumpirmadong may relasyon sa dugo. Xiao Gui, ako ang tunay mong ina. Halika na sa akin, anak. Mama, hindi mo na ba ako gusto? Xiao Guai, gusto rin kitang samahan. Pero ang tunay mong ina ay siya. Ayoko sa kanya. Para siyang babaeng bandido. Gusto ko ng hotdog. Dito ka lang maghintay, ha? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tigil. Xiao Guai, ayos ka lang ba? Lolo, President yan. Ang anak ko ang tunay na ina ni Xiao Guai. Anong klaseng kompensasyon ang ibibigay ng pamilya yan sa kanya? Tatay, ayoko ng anumang kabayaran. Gusto ko lang manatili sa pamilya yan para alagaan si Xiao Guai. Inapalinis ko na ang 2 guest room. Manatili muna kayo dito pansamantala. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. Salamat, Lolo. Jin Chuan. Xiao Jing. Umakyat ka sa itaas kasama ko. Opo, Said, atawad. Hay. Kayo dalawa, paano ninyo haharapin ang bagay na ito? Handa akong makipagdebosyo kay Jinchuan. paano mo nagawa yan? Handa akong makipagdebosyo kay Jinchuan para maging masaya ang kanilang pamilya. Su Shangjing, nagsinungaling ka ng malaki at gusto mo lang umalis na parang wala lang? Ano pa ang magagawa ko? Ayoko ring iwan si Xiao Guai, ayoko. Lolo. Pero hindi na ako kasya sa bahay na ito. Sinabi ko na, hanggat nandito si Lolo. Ang pamilya yan ay palaging magiging pahanan mo. Lolo. Atawad. Hay. Ikaw na bata ka. Akala ko medyo pasaway ka lang. Ang pagbubuntis at pagkakaroon ng anak, napakalaking bagay. Paano mo kami naloko? Ang mga nangyari noon, hindi ko na rin matandaan. Lolo, nangyari na ang nangyari. Wala nang saysay ang pag-uusap pa. Magpalamig muna tayo. Ang bagay na ito, ako na ang bahala. Lolo, tara na. Guyuno. Si Xiao Guai ay may tunay ng ina na magpoprotekta sa kanya. Hindi na siya abusuhin pa. Ano pa ang hindi mo maiwan? Xiao Guai, atawad.
Dapat kang lumaki ng masaya at maligaya. Mama, huwag kang umalis. Mama, huwag kang umalis. Atawad, Xiao Guai. Hinihintay din ako ng anak ko. Mama, Xiao Guai. Su Shangjing. Papa, hindi na bababalik si Mama? Hindi siya maglalakas loob. Hahanapin ko ngayon ang mama mo para ibalik siya. Xiao Guai, huwag kang umiyak. Nandito na si Mama. Bakit ka pumasok nang hindi kumakatok? President Yan. Naghanda ako ng almusal. Kumain tayo. Xiao Guai. Umalis ka. Dahil sa'yo kaya umalis si Mama. Kasalanan mo. Huwag kang bastos. Yemen. Natatakot lang ako na masaktan mo si Xiao Guai. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang binabalak mo. President Yan. Ako. Sumama ka sa akin. Ito ang sayo. Noon, iniligtas mo ako. Ang 5 milyong ito ay pasasalamat ko sa'yo. Ayoko ng pera. Gusto ko lang manatili para alagaan si Xiao Guai. 5 taon nang hawak ni Su Shangjing si Xiao Guai. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niya akong kilalanin. Tumahimik ka. Kayo ang unang nagpabaya kay Xiao Guai. Akala lang ni Xiao Jing na inabandona siya, kaya inalagaan niya. Paano naging si Xiao Jing ang umagaw sa anak mo? Sobrang miss ko lang si Xiao Guai. Nagsalita lang ako nang hindi sinasadya dahil sa pagmamadali. Miss mo si Xiao Guai? Alam nyo naman kung nasaan ang bata. Sa loob ng 5 taon na ito, hindi nyo man lang hinanap ang bata. Alam kong, Anak ko si Xiao Guai. Kitang-kita sa mukha mo ang iniisip mo. Akala mo ba hindi ko alam? lihim na ipinadala si Xiao Guai ng tatay ko. Wala akong alam. Masala ng tiyan ni Xiao Guai. Hindi ko alam kung inaalagaan siya ng maayos ni Ling Xiaoya. Guyuno, wala kang kinalaman sa pamilyang yan. Ang mahalaga ay, mahanap mo ang sarili mong anak. Ginang yan. Ito po ang mga kandidato. Para sa ka-love team ni Anbay. Tingnan niyo po kung may babagay. Sarge. Madaling sumikat kapag may love team. Kung sisikat ako, mas madali kong mahanap ang anak ko. Wala namang babagay. Ayos lang. Maghahanap ako. Huwag ka nang mag-abala. Ako na lang ang kaspinyan bike. Ano? Ay, sino ba ang magiging kapartner sa variety show na yan? Peke lang naman lahat. Ano sa tingin mo? President Su, kahit fake ang dating show, hindi ka pwedeng makipag-date sa may asawa. Nga. Kung malaman ni President Yan, baka makancel na ang programa natin. Tawagin niyo na lang akong President Su. Naghiwalay na ako. Ah, Single na ako ngayon. Pwede na ba akong sumali sa show? pwede naman. Eh, hindi. Kung malaman ni President Yan, na pagkahiwalay nyo lang, sumali ka agad sa dating show na to. Hay naku, maam sa makyu. Aki-retouch naman po ako. Sarge po. Ay nako. President Su, hindi ba't para lang sa pag-ayos ng programa ko, ka nagpa-divorce? Huwag kang mag-alala. Hindi dahil sa'yo yan. Director Liu. Kung gulo ka ni Anjin Chuan, gagawin ko. Goodbye MY Love na lang ang title. Mabuti naman kung ganon. Kung hindi, siguradong, i-blacklist ka ni President Yan. Welcome sa Presscon ng Heartbeat Sparks. Ang mga guests natin ay magiging magkasintahan sa loob ng 20 araw. Halika, batiin mo ang ating mga manonood. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Yuno, isang talent manager. Yono. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Fu Anbei, isang aktor. President Yan, nakita na po namin si Ma'am. Nasa isang dating show po siya at nakikipag-date. Ano? Ano? Gusto kong mahanap ang isang tao na napakahalaga sa akin. Gusto kong maranasan ang pakiramdam ng pag-ibig para sa mga susunod kong proyekto. Magagamit ko ito. Kalokohan. Ipaayos sa IR ang mga komento.
Masusunod po. May karanasan na po ba kayong dalawa sa pag-ibig? Wala. Sabi niya wala. Kung hindi pa siya nagka-boyfriend, ano ako? President Yan, dati po kasi. Hindi naman po talaga kayo mukhang nagdedate ni Maam. Hindi ko pa nga. Pinipirmahan ang divorce papers. Sumali na siya sa dating show. Ano ba tingin niya sa akin? President Yan, huwag po kayong magali. Ang mga dating show po ay may mga karakter na ginagampanan. Ang mga sinasabi po ni Maam, siguro inayos ng director. Para pumunta sa set ng show. Greg, hindi pa kayo nagka-relationship. Kung ganoon, kayo ang first love ng isa't isa. Hindi pa ako nagka-relationship. Pero may naging asawa ako. Ang ibig sabihin niyo po, naghiwalay na po kayo. So what kung naghiwalay ako? Basta single. Pwede naman sumali sa show natin, di ba? Asensya na po. Wala po akong ibang ibig sabihin. Ang gusto ko lang po malaman, kung nag-asawa na po kayo, paano naman kayo hindi nagka-relationship? Sa aking kasal, mula sa simula hanggang dulo, wala namang pag-ibig. Bilis, I block ang mga comments na yan. Pag nakita ni President Yan, too. Nakita ko na. President Yan. Bakit ka nandito? Ang kalokohang show na to. Hanggang kailan pa namin ay record. Malapit na matapos. Dito na nagtatapos ang presscon. Abangan ang full episode namin. Kalaban sa pag-ibig. Bitawan mo ako, Yan Jinchuan. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Su Shangjing, iniwan mo ang kasunduan sa diborsyo. Tapos bigla kang sumama sa iba para makipag-date. Anong tingin mo sa akin? Ako at si Anbay ay magkakilala na simula pa pagkabata. Malalim ang aming samahan. Wala akong ibang intensyon sa kanya. Nagre-record lang kaming show. Hindi kami totoong nagde-date. Gusto mong tulungan si Su Anbay? Matutulungan kita. Pero bakit sa show? Sinabi mo ang mga walang kwentang bagay na yon? Ano ang sinabi ko? Sabi mo hindi ka pa nagka-boyfriend. At sinabi mo rin na sa piling ko, walang pag-ibig. Ikaw, linawin mo. Su Shangjing. Minahal mo ba ako? Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Hindi. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sabi ko ayusin ko ang lahat ng problema. Bakit ka umalis nang walang paalam? Ang kasal natin ay isang pagkakamali. Bumalik na ang tunay na ina ni Xiao Guai. Ako ay tagalabas lang. Panahon na para ibalik sa tunay na may-ari. Ibalik sa tunay na may-ari, Su Shangjing. Para sa'yo, isa lang akong bagay, Yan Jingshuan. Kinuha mo lang ako, tapos nagsawa ka na. Tapos itatapon mo na sa iba, ganoon ba? Hindi. Tayo, nagpakasal lang dahil kay Xiao Guai. At dahil din kay Xiao Guai kaya hindi tayo naghiwalay. Ang kasunduan sa debosyon na yon, ikaw ang nagpapirma sa akin. Matagal ko nang ayaw makipaghiwalay. Su Shangjing. Ah! Su Shangjing, mahal kita. Kahit hindi ikaw ang ina ni Xiao Guai, mahal pa rin kita. Atawad Jinchuan. Siling Xiaoya ang ina ni Xiao Guai. Hindi na ako pwedeng magkamali pa. Su Shangjing. Ay, President Yan. Kung hahabulin niyo siya ngayon, mas lalo lang siyang lalayo. President Yan. Anong nangyari? Nag-away ba kayo ng asawa nyo? Ang programa nyo, para lang makakuha ng views, gumagawa ng kung ano-ano. Isang may asawa, paano nyo siya pinayagang sumali sa dating show? Wala akong kasalanan. President Yan. Kahit bigyan mo pa ako ng 10 lakas ng loob, hindi ko magagawa yan. Sabi ng misis mo, hiwalay na kayo. Ang unilateral na diborsyo niya ay hindi balido. Ay, ito. Ang palabas. Ituloy ang pagre-record. Magdagdag ng isang tao. Ha? Wow! Ang ganda ng maliit na bakuran. Dito ba tayo magsushoot ng 20 araw? Dumating si Anbay. Bakit ikaw? Bakit ka nandito? Mali yata ang pinuntahan mo. Cut. Huwag nang mag-shoot. Hoy, MRS yan.
Hiwalay na ako. Ang pangalan ko ay Yuno. Ay. Bakit siya nandito? Ako ang investor, ang iyong sugar daddy. Maging magalang ka sa akin. Tama. Si President Yan ay ang bagong lalaking guest. Paano si Ambay? Espesyal na sitwasyon. Kayo ang magiging CE na. 2 lalaki, 1 babae. Love triangle. Ano? Hindi ba kalokohan yan? Hindi pwede. Alisin mo siya. Pero, Ang Tatsulok naman ay ang pinakamatatag sa lahat ng relasyon. Hindi ba gusto mong sumikat si Anbay? Tutulungan ko kayo. Hindi na kailangan. Umalis ka na. Bilisan mo, umalis ka na. Ay, sige na. Yuno, kung sisikat ba ang episode na to, nasa isang salita lang, yan ni President Yan. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Ganito na lang. Alam kong nasasaktan ka. Ang wanted poster na ipapalabas ko, sa dulo ng programa, ililipat ko, sa gitna ng programa at paulit-ulit na ipapalabas. Ano sa tingin mo? Sarge, para mahanap ko ang anak ko, titiisin ko. Deal! Yuno, pwede na ba tayong magsimula ng recording? Hindi ka ba mag-aalaga kay Xiao Guay sa bahay? Bakit ka nakikisali dito? Kailangan kong suyuin ang nanay niya para umuwi. Sabay tayong umuwi. Sabi mo hindi tayo nagkaroon ng relasyon. Sa loob ng 20 araw na ito, seryoso kitang liligawan. Trabaho ito. Huwag kang gumawa ng gulo. Ang ratings ng palabas na ito, tiyak na tataas ng husto. Director, pwede na ba tayong mag-shoot? Ay, pwede na. President Yan, pakiusa. Ang eksena ng pagpasok mo, ulitin natin. 3, 2, 1, aksyon. Parang hindi ako welcome sa babaeng guest na ito. Hindi ka ang tipo ko. Huwag ka nang magsayang ang oras. Ikaw. Yuno, ito. Ang dating show na ito, ang mahalaga ay, ang emosyonal na paghilatula, di ba? Kung ganyan ka, hindi ba babagsak ang ratings ng palabas? Director, hindi naman tanga ang mga netizens. Kinasal na kami. Ngayon, pinapagawa mo akong magkunwari na hindi ko siya kilala? Hindi ko kayang umarte. Kapag lumapit ako, bigyan mo ako ng reaksyon. Mahirap bang maging natural ang ekspresyon mo? Ang investor ang nagbibigay ng pera. Huwag kang magbigay ng kung ano-anong opinyon. Su Shangjing, ayaw mo ba talagang mag-shoot kasama ako? Sinasabi ko lang ang totoo. Kahit script ng reality show, dapat lohikal, di ba? Tama ba, Director? Ay, tama. Hindi namin ito napaghandaan ng maayos. Kung gayon, ayusin muna namin ang script. Magpahinga muna kayo. Yan, Jinchuan. Si Xiao Guay ay nasa bahay ngayon. Kailangan niyang mag-aalaga. Bakit ka nag-aaksaya ng oras dito sa akin? Alam mo palang kailangan ni Xiao Guay ng mag-alaga. Ha? Umalis ka na lang nang walang paalam. Su Shangjing, puno ka ba? Alam mo bang umiyak si Xiao Guay ng sobra? Ikaw ang tatay ni Xiao Guay. Maraming pinagdaanan si Xiao Guay. Dapat masalagaan mo siya. Ang mayuwi ang kanyang ina ay ang aming layunin ni Xiao Guay. Hindi ako alis. Hindi ako alis. Bakit hindi ka nakikinig? Ibinenta ni Lin Hu si Xiao Guay noon. Ngayon, nasa pamilyang yan siya. Kung masama ang trato niya kay Xiao Guay. Huwag kang mag-alala. May lolo at yaya na mag-alaga kay Xiao Guay. Hindi siya mapapano. Kumain ka. President Yan, Yuno, ganito. Ang plano namin ay, ang eksena sa press conference. Si Anbay ay love at first sight sa'yo. Ano? Bakit ka nagugulat? Hindi ba nasabi ko na? Nakaplano yan sa show. Huwag mo siyang pansinin, ituloy mo. Isang madamdaming pagtatapa. Sa puntong yan, biglang sumugod si President Yan. Anbay, ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito. Nagustuhan mo ba? Salamat. Paano mo nakuha ang pangalang Yuno? Ito ang aking stage name. Gusto kong gamitin ang natitira kong buhay para tuparin ang isang pangako. Hanapin ang pinakamahalagang tao. Akala ko. Ang pangalan mo ay katulad ng sa kaibigan ko. Magkamukha rin kayo. Sa susunod, pwede ba kitang tawaging It? Pwede naman. Sarge, anong klaseng script to? Ayos ng director. Ayoko rin naman. Su Shangjing. Nakikipag-date ka pala sa isang pretty boy nang patago sa akin. Ilang araw pa lang tayong hiwalay. Nakikipag-date ka na agad sa isang pretty boy. Ikaw ba ang taga-barangay? Ang dami mong pakialam. Hiwalay na tayo. May pakialam ka pa ba kung sino ang kadete ko? It, sino po siya? Ex-husband ko. Hello po, ex-husband. Su Shangjing, talagang bumababa ang taste mo. Yan, Jinchuan. Igalang mo ang kadete ko. It, huwag kang magali.
Okay lang ako. Ex-husband, upo ka. Kumain na rin tayo. Hindi. Say. Pakuha ka ng kanin sa waiter. Anong klaseng tao yan? Yuno. Kumain ka ng masarap. Ay, kumakain ka, hindi mo pa rin maisara ang bibig mo. Ex-husband. Lahat ng pagkain ito ay paborito ni Ed. Ayoko. Huwag pilitin. Ahahahaha. Dali, dali. I-trending natin ang clip na to. Sisikat ng husto ang show natin. Nga, sisikat na. Hahaha. Ang batang yan, may dating na parang ako noon. Hahahaha. Lolo, Bakit? May umaapi ba sa'yo sa pamilyang yan? wala po. Mabait po sa akin ang pamilyang yan. Pero ayaw ni Xiao Guai na alagaan ko siya. Hindi rin umuwi si Jin Chuan. Kayo, galit ba kayong lahat sa akin? Hindi pa sanay sa'yo si Xiao Guai. Maglaan ka ng mas maraming oras sa kanya. Tungkol naman kay Jin Chuan, sobrang abala niya. Dati pa man, bihira na siyang umuwi. Lolo, 5 taon po kaming nagkahiwalay ni Xiao Guai. Gusto ko po talagang manatili. Para makabawi sa mga pagkukulang ko sa kanya. Gamit ang puso ko, mahirap makahanap ng tunay na puso. Basta't buong puso mo siyang pakikisamahan. Mararamdaman yan ni Xiao Guai. Lolo, ihahatid ko na po kayo sa kwarto nyo. Huwag na, magpahinga ka na rin na maaga. Sige po. Ang dami mong dala. Para saan ang disposable toothbrush? Sabi ni Miss Lin, gusto niya raw gumamit ng disposable toothbrush. Para sa kanya lahat yan. Kung gayon, bukas ng umaga, ibigay mo sa akin ang toothbrush na ginamit niya. Ang kwarto ni Miss Lin, nililinis niya araw-araw. Wala kang makikitang kahit isang hibla ng buhok. Ang mga plato at kubyertos na ginagamit sa pagkain. Pati sa amin, hinuhugasan niya rin. Napakasipag niya. Kung gayon, humanap ka ng paraan. Ibigay mo sa akin ang plato na ginamit niya. Alihim. Opo. Huwag ka nang magpakahirap. Nagsisimula nang maghinala sa'yo ang matanda. Ano? Napakamaingat ko na. Paano nangyari yan? Dahil masyado kang maingat. Bukas, dadalhin kita para makita si Yan Jinchuan. Sa oras na yon, kapag nabuntis ka ni Yan Jinchuan, ang ari-arian ng pamilyang yan, tiyak na magiging kalahati ay sayo. Tara na. Magandang umaga, Anbay. Magandang umaga, President Su. President yan. Ngayon, ganito yan. Dinala ni Anbay si Yuno sa isang tour sa labas. Dahil sa kakulangan ng kaanasan, nagkakagulo. Pagdating ng panahon, ikaw naman nang magpapakitang gilas. Say. Sige ka dyan. Ang persona ni Anbay na ginawa ninyo ay masyadong pa-inosente. Kaya marami siyang bashers. Bakit naman? Gusto naman siya ng laha. Nagkakampihan ang mga netizens. Sina Anbay at President yan. Sino kaya ang pipiliin mo? Kaya sigurado, marami ang sumusuporta sa akin, di ba? Sa ngayon, ikaw ang dehado. Bumili siya ng followers. Pasensya na, President yan. Ganito kasi, kaamihan sa mga tao ngayon ay, hindi na gusto ang mga masungit at bossy. Kung gayon, baguhin agad ang persona. Ay, segs po. Hahanap ako ng photographer para makahanap ng anggulo. Para mas gwapo ka. Hindi na siguro kailangan? Nagsimula na. Simulan na. Ed, ito ang sushi na espesyal kong ginawa para sa'yo. Tikman mo. Salamat. Ah, insekto. Bakit, Ed? Takot siya sa insekto. Dalahin mo yan palagi pag lumalabas ka. Salamat, ex-husband ko. Director, script by yan. Totoong damdamin yan. Nasa akin ang script. Mia. Jin Chuan. Jin Chuan. Bakit siya nandito? Cut. Paano nakapasok ang fan na yan? Sino ang nag-clear ng lugar? Nagsushooting kami ng programa. Pakiusap, umalis ka. Asawa ako ni Jin Chuan. Felchow. Halika rito. Jin Chuan. Sinasaktan mo ako. Nag-aalala lang ako na baka hindi ka kumakain ng maayos. Huwag ka namang ganyan sa akin. Masyado ka bang nanonood ng idol drama? Iniisip mo ba na kapag ipinagluto mo ang C, may in-love na siya sa'yo? Gusto ko lang mag-alala sa'yo. Dahil ako ang nanay ni Xiao Guai. Huwag mo nang banggitin ang tungkol sa nanay ni Xiao Guai. Sa pinansyal,
Bibigyan kita ng pinakamalaking kompensasyon. Pero huwag ka nang mangarap ng iba. Ang asawa ko, si Yan Jingchuan, ay si Su Shangjing lang. Ah. Ako ang tunay na nanay ni Xiao Guai. Bakit hindi mo ako kinikilala? Tama na, huwag ka nang mamulot. Tara na. Nakunan ko na lahat. Ipopost ko ang mga video na to online. Dahil sa presyo ng publiko. Mapipilitan din akong papasukin ng pamilya yan. Sage, ginang yan. Hahaha. Su Shangjing, malapit nang matapos ang magandang buhay mo. Lahat ng departamento, maghanda. Hinahanap na kayo. Umuwi na kayo agad. Cut. Ay naku, itong dalawang to. Anong nangyari kay President Yan? Tapos na ang trabaho ngayon, umuwi na kayo. Ay, Sage. Kung gayon, magpahinga muna kayong lahat. Su Shangjing, naayos ko na ang problema kay Lin Xiaoya. Bakit ka pa rin nagtatampo? Si Ling Xiaoya ang nagligtas sa'yo. Hindi ko pwedeng agawin ang kreditong iba. Hindi ako mapapakali. Su Shangjing, sasabihin ko sa'yo, sa loob ng 5 taon na to, ikaw lang ang nasa tabi ko. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi mo inagaw ang kaligayahan ng kahit sino. Pero kung si Ling Xiaoya ang pinakasalan mo na, Masakit ba, Su Shangjing? Alam kong may puwang ako sa puso mo. Guyuno, magising ka sa katotohanan. Si Su Shangjing ang mahal niya. Hindi ikaw. Hindi ako si Su Shangjing. Ako si Yuno. Hindi ko pwedeng agawin ang kaligayahan ng iba. Si Lin Xiaoya lang naman yan. Itutulak mo ako palayo dahil sa kanya? Hindi mo naintindihan. Lahat ng ito ay hindi sa akin. Anong ibig mong sabihin? President Yan, may masamang balita. Nasa trending kayo. Hindi pala si Su Shangjing, hindi ba? Hindi ba't si Su Shangjing ang umakyat sa posisyon gamit ang bata? Hindi pala niya anak ang bata. Ito ay panloloko sa kasal. Kawawa naman ang tunay na ina ng bata. Ang mag-asawang ito, sumali pa sa dating show para manloko ng damdamin. Ang sama, Boykotin ang programa. Totoo ba ang video? edited at pinagsama-sama para manira. Ito ay sadyang paninira. Atawad po, Direktor. Dahil sa aming problema sa pamilya, naantala ang production team. Nagpapakaseryoso ka. Ayusin ko ito. Marian, Mesu, pakisagot ang balita sa trending. Maaari ko bang itanong, ano ang relasyon mo sa tunay na ina ng bata? Maaari ko bang itanong, kay Ginang Lin Xiaoya, sa kanyang mga ginawa, hindi ka ba natatakot sa karma? Pakipaliwanag po. Pakisagot po. Sagutin niyo po. Ginoong yan. Pakipaliwanag po. Ang katotohanan, magpapatawag kami ng press conference sa lalong madaling panahon. Paipaliwanag ang lahat sa inyo. Tay, bumili ka pa ng 100,000 na troll accounts. I-post nila online. Ang mga komento na masama si Yan Jinchuan sa akin. Pagdating ng panahon, ipapadala ko sa kanya. Ang yan ay test mo at ni Xiao Guai. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Kung malalaman ng mga tao na hindi ako ang tunay na ina ni Xiao Guai, tapos na tayo. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Kung malalaman ng mga tao na hindi ako ang tunay na ina ni Xiao Guai, tapos na tayo. Tara na. President Su, may malaki akong natuklasan. Ginanglin, Tungkol sa pinagmulan ni Batang Yanshu, pinipilit ka ba ng pamilyang yan na huwag sabihin ang totoo? Pakisagot naman. Nga, sabihin mo na. Alam kong kasalanan ko to. Ang ganda kasi ng samahan nila. Magpapatawag si President Yan ng press conference para ipahayag ang pagkatao mo. Halika na, bilisan mo. Umuwi ka na't magpalit ng damit. Magbihis ka na maganda para sa press conference. CJ, salamat. Dumating na ang tunay na nanay ng bata. Jinchuan, Salamat sa lahat ng kaibigan sa media sa paglalaan ng oras para dumalo sa press conference na ito. Panoorin muna natin ang ECR na ito. Sige na, huwag ka nang mamulot. Umalis na tayo. Nakunan ko na lahat. I-post mo itong mga video sa internet. hindi ba siya yan? Dahil sa presyo ng publiko. Mapipilitan ang pamilyang yan na pakasalan ako.
Sage, ginang yan. Ang mga video na nakita ninyo online ay planado ng mag-ama na yan. Paninira lang yan. Jinchuan, patawad. Gusto ko lang malaman ng lahat na ako ang tunay na ina ni Xiao Guai. Kung gayon ang paternity test na ito, paano mo ipapaliwanag yan? Itong ENA test na to, paano mo ipapaliwanag yan? Dumating si Su Shangjing. May twist ang kwento. Impossible. Wala silang pagkakataong makuha ang fiti ko. Ito ang ENA test mo at ni Xiao Gui. May lakas ka bang loob na ipakita sa lahat? Ginangling Xiaoya. Jinchuan, nung araw na yon ako at si Xiao Guai. Nung nagpad na test kami, ikaw at si Lolo ay nandoon. Su Shangjing, gusto niya akong pagbintangan. Ipaliwanag mo sa akin. Su Shangjing, baliw ka. Inagaw mo ang apo ko. Hindi pa ba sapat yon? Gusto mo pang agawin ang pwesto. Ayaw mong maging asawa ng pamilyang yan. Ang anak ko, Ang asawa ko, si Yan Jingchuan, ay si Su Shangjing lang. Hindi ba't nag-organisa ka ng press conference? Para ipahayag ang pagkakakilanlan ko. Nag-organisa ako ng press conference para sabihin sa lahat na si Lin Xiaoya ay hindi ang tunay na ina ng anak ko. Paano yung naunang dokumento? May chismis. Dali. Miss Lin, bakit mo kailangang magpanggap? Bilang isang ina, gusto mo bang mandaya sa kasal para makapasok sa mayamang pamilya? Jinchuan, nagkamali ako. Bitawan mo ako. Huwag kang magdrama dito. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Hindi na ako mangangarap na maging ihes yan. Pakiusap. Huwag ninyo akong siraan gamit ang peking report. Pakiusap. Huwag ninyo akong siraan gamit ang peking report. May tao ba diyan? Dalhin niyo sila. President yan. Gusto lang ng anak ko na makasal sa pamilyang yan. Gusto lang niyang makasama ang sarili niyang anak. Marian, paano mo nagawa ito sa tunay na ina ng bata? Ano ang pinagkaiba mo sa mga irresponsibleng lalaki? Miss Su, anong ginawa mo para mawala ng pag-iisip si Marian dahil sa'yo? Marian, ilang beses mo nang sinabi na gusto mong makipagdiborsyo. Bakit mo ngayon ipinagtatanggol si Miss Su? Mga professional kayong reporter. Para lang sa ilang patakluhan buhaya? Hindi ba kayo naniniwala sa forensic science? Nagpad na test kami ni Xiao Gui. Ako ang tunay na ina ni Xiao Guai. Ang ENA test mo, fake yan. Lolo, Bakit po kayo nandito? Nag-alala ako sa inyo. Lolo, kayo po ang naghanap ng doktor noong araw na yon. Kayo mismo ang kumuha ng sample namin ni Xiao Guai. Alam kong naaawa kayo kay Su Shangjing. Pero hindi niya naman po ako pwedeng siraan. May ibubuga talaga si Su Shangjing, Kaya niyang paikutin ang buong pamilya yan. Matanda, ang pamilya ninyong yan. Hindi niyo pwedeng tratuhin ng ganito ang anak ko. Sabihin niyo, di ba? Nga. Ang video na ito ay nagpapakita ng buong proseso ng pagkapalit nila ng ENA sample. Pasensya na po. Ayos lang, ayos lang. Pasensya na po. Sorry, ayos lang. Sa huli, kayong dalawa pala ang manloloko. Magnanakaw na sumisigaw na magnanakaw. Peke ang video na yan. Hindi yan totoo. Inakusahan kayo ng pandaraya. Sumama kayo sa amin. Ako. Wala kaming. Inosente kami. Inosente kami. Inosente kami. Miss Su, kaya ikaw ang tunay na ina ng bata. Tama? Balita ko, si Miss Su. Ay nagpad na test ng 3 beses sa ospital. Bukod kay President Yan at Miss Lin Xiaoya, nagpad na test din si Miss Su para sa sarili niya. Si Miss Su ba ay nagdududa na hindi siya ang tunay na ina ng bata. Dahil? Dahil si Xiao Guai ay isang inabandunang sanggol. Ha? Inabandunang sanggol. Ama na, hanggang dito na lang ang usaping ito. Ayokong may lumabas pang balita na makakaapekto sa pisikal at mental na kalusugan ng bata. Salamat sa inyong pagod, mga kaibigan sa media. Mamaya, ang aking katiwala ay naghanda ng maliit na igalo para sa bawat isa sa inyo. Sana ay maging maunawain kayo. Salamat, Lolo Yan. Magsiuwian na kayo. Uwi na. tara na. Balita ko, tuwing may krisis sa Yar ang pamilya Yan, malaki raw ang kanilang ibinibigay. Bilisan nyo, mauna ang maaga. Lolo, ako ang mali dito. Para sa akin, sinabi mo na abandon baby si Xiao Gui. Grabe ang kalungkutan niya kung marinig niya yan. Si Xiao Guai ang nagsabi sa akin na sabihin to sa'yo. Sabi ni Xiao Guai, lalaki na siya. Gusto niyang protektahan ang mama niya. Ayaw niya may magalit o magsigaw sa'yo. Xiao Gui. Sige na, umuwi na kayo kapag tapos na kayo maglaro. Uwi na ako para kasama si Xiao Guai. Lolo, ihahatid na kita. Hindi na kailangan. Dalhin mo si Xiao Jing pabalik. Kung hindi, huwag ka na ring bumalik. Amy. Nahanap mo na ang anak ko.
Ang mga clue na binigay nila at ang poster ng nawawalang bata. Eksaktong-eksakto. Nasa Yuya Village. Sarge, Ano ba ang kailangan niya? Itinatago niya ba sa akin? Bilisan mo. Tawagin mo siyang mama. huwag mong masaktan ng bata. Bata. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? 5 taon na siya ngayon. Momo ang tawag sa kanya. Hindi ba siya nagsasalita? Nagsasalita siya, nagsasalita. Mahiyain lang siya. Medyo may lap. Ito ang tunay mong nanay. Dadalhin ka niya sa magandang buhay. Huwag kang mahiya. Sige na. Momo. Noon, kinuha kang masasamang tao. Kaya ka naghirap. Ay, grab. Ang ganda ng kots mo. Siguro mayaman ka, ano? Nakapunta ba kayo sa magandang malaking villa? At marami kayong katulong, ganoon? Kung tunay nga akin ang bata, tiyak na bibigyan ko kayo ng malaking pabuya. Ha, hindi ko naman habol ang kera. Naawa lang ako sa bata. Ang hirap ng buhay niya. Sana magkaroon siya ng magandang buhay. Pwede ba akong? Su Shangjing. Anong ginagawa mo mag-isa rito sa liblib na lugar? Ako, Bilisan mo. Tawagin mong papa. Saan galing ang batang yan? Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Bilisan mo. Tawagin mong papa. Saan galing ang batang yan? Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Huwag kang matakot, anak. Hindi masamang tao si Jo. May na lang anak ko sa pulso. Pakita mo na. Ay, haha. Totoo nga. Bakit parehong-pareho ang nunal na yan sa kay Xiao Guai? Anak, sa wakas nakita na kita. Ikaw bata ka. Bakit ka ganyan umasta? Huwag mong saktan. Paano siya napunta sa bahay mo? Oh, pinulot ko lang siya. 5 taon na ang nakalipas. Umakyat ako sa bundok para magputol ng kahoy. Narinig kong umiyak ang isang bata sa tabi ng daan. Kaya pinulot ko siya at inalagaan. Salamat, eh. Haha, ayoko rin namang iwan ang batang to. Pero nakita ko ang missing person poster. Naisip kong nag-aalala kayo dahil nawawala ang anak nyo. Sa missing person poster mo, nilagay mo ang mga katangian ng bata. Pinakita ko kay Director Liu ang larawan sa dulong episode. Pulang nunal yan. Aha. Yan, Jinchuan. Bakit mo sinasaktan ng isang bata? Hindi yan nunal. Iyan ay tattoo na ginaya. Mula sa larawan. Hindi pa gumagaling ang sugat. Ano? Nagsisinungaling ka. Ang birthmark na yan ay bata pa lang siya. Meron na. Ayaw mo lang sigurong umamin. Seth, kung ganoon, tatawag ako ng pulis. Kung manloloko ka, maghanda kang makulong. Tito, huwag po kayong tumawag ng pulis. Huwag niyo pong hayaang makulong ang nanay ko. Para lang sa pabuya. Sinasaktan mo ang sarili mong anak? Wala akong kakayahan. Kaya ito lang ang paraan. Para mabigyan siya ng magandang buhay. Nagkamali ako. Patawarin niyo na ako. Hayaan mo na. Umuwi na kayo kasama ang bata at magpahinga. Huwag ka nang mag-isip ng masama sa susunod. Tara na. Su Shangjing, hinahanap mo ang bata na may pulang birthmark sa pulso. Bakit? Siya ba? Ang anak niyan, bay? Natatakot akong makuna ng media. Kaya tinulungan ko siyang hanapin. Ang illegitimate child ni Anbay? Nga, Tama, ang bagong artistang kinontrata. Hindi pwedeng malaman na may anak. Kung hindi, sayang lang ang puhunan. tayo. Maghanap muna tayong matutuluyan. Bukas na lang natin alamin ang sitwasyon. Seth, Isang kwarto lang at ang liit pa. Ano tayo matutulog? sa liblib na lugar na to, mabuti na nga lang may matutuluyan. Pero, isang kama lang. Ano naman kung isang kamalang? Hindi naman tayo ngayon lang natulog ng magkasama. Bastardo, sa kotse na lang ako matutulog. Huwag kang pupunta. Delikado matulog sa kotse, baka malason ka at mamatay. Kung may mangyari sa'yo, si Lolo at Xiao Gue, siguradong papatayin ako. Mag-isa lang tayong lalaki at babae. Ako. Nagmaneho ako ng 100 kilometro para makarating dito. Pagod na talaga ako. Matulog ka na. Magiging ligtas ka.
Yan Jinchuan. Ha? Bakit hindi ka nakasuot ng damit? Naliligo ka ba ng nakadamit? Kung gusto mong makita, pumasok ka na lang sana. Bastardo. Yan Jinchuan. Ayos ka lang ba? Ang atat mo naman. Gusto mo sigurong maglaro ng tubig, ano? Umalis ka. Hindi ba takot ka sa kulog? Gising na ako, ano pa ang katatakutan ko? Sobrang pag-alala. Guyuno, hindi mo pa alam kung saan naghihirap ang anak mo. Anong karapatan mong mag-isip ng iba? Hey! Tayo naman, legal pa ring mag-asawa. Gusto mong hawakan? Seth. Su Shangjing, papatayin mo ba ang asawa mo? Inaantok na ako. Matutulog na ako. Galit ka ba? Hindi. Xiao Jing, ano ang nagawa kong mali? Sabihin mo lang sa akin. Huwag kang magtanim ng galit. Wala kang ginawang mali. Wala akong ginawang mali. Bakit ka ganyan? Dahil hindi ako si Su Shangjing. Yan Jinchuan. Hindi ako si Su Shangjing. Ako si Guyuno. Alam ko. Yuno, di ba? Ang bagong pangalan mo sa show. Xiao Jing. Baka naman, nagkagusto ka kay Tsu Anbay at nagbago na ang damdamin mo? Yan Jinchuan. Makinig ka sa akin. Atay na ang totoong Su Shangjing. Ang nasa katawan na ito ay ako. Si Guyuno. Xiao Jing, kung ayaw mo, makipag-usap sa akin. Hindi ako magsasalita. Hindi mo kailangan gumawa ng ganyang kwento. Totoo ang sinasabi ko. 5 taon na ang nakalipas, pinatay ako ng aking madrasta. Pagkagising ko, nasa punerarya ako. Nabuhay bilang si Su Shangjing. Ano bang pinagsasabi mo? Alam kong mahirap tanggapin. Pero ito ang katotohanan. Siguro dahil sobrang samang loob ko, hindi ako tinanggap ng impyerno. Naawa sa akin ang langit. Kaya inilipat ako sa katawan ni Su Shangjing. Wala akong alaala ni Su Shangjing. Ako si Guyuno. Kaya, patay na talaga si Su Shangjing? Patawad. Dapat din akong humingi ng tawad sa paglilihim sa inyo, sa paggamit ng pagkakakilanlan ni Su Shangjing para hanapin ang anak ko kung saan-saan. Ang anak mo, kinasal ka? Hindi nagtagal pagkapanganak ng bata. Kinuha siya ng aking madrasta at wala nang balita mula noon. Kaya, hindi mo pala hinahanap ang anak ni Tsu Anbay, kundi ang sarili mong anak. Tama. Sumali ako sa isang reality show tungkol sa pag-ibig. Para lang gamitin ang kasikatan ng palabas. Para mag-post ng missing person notice. Sayang, Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang hanapin siya. yan Jinchuan. Noong 7 buwan akong buntis, niloko ako ng aking madrasta at muntik na akong makunan. Ang ambulansyang idinonate mo ang nagligtas sa akin. Dinala mo ako agad sa ospital. Ako at ang anak ko ay nabuhay dahil doon. Salamat yan Jinchuan. Alaga? Nagkataon lang. Ang Yan Corporation ay matagal nang gumagawa ng kawanggawa. Huwag mo nang isipin yon. Ay, nga pala. Mayroon pa akong conference call. Sa COTS na lang ako magmi-meeting. Umuulan sa labas. Magandang gabi. Asawa ko.
Ang kaligayahang pag-aaring iba ay kailangan ding ibalik. Kaya pala, matagal na kitang mahal, ang kaluluwa ng ibang tao. Guyuno, Isang gabi sa kotse nagstay si Jin Chuan. Yan Jin Chuan. Isang gabi ka natulog sa kotse. May masakit ba sa'yo? ako, medyo masakit ang puso ko. Dadalahin kita sa ospital. Sa tuwing naisip kong mawawala ka sa akin, ang sakit sa loob ko, hindi ako makahinga. Yan Jin Chuan. Hindi ako si Su Shangjing. Ako si... Guyuno, mahal kita. Buong gabi akong nag-isip. Iniisip ko, kailan ba kita minahal? Kailan? Noong narito pa si Su Shangjing, puro pakana ang ginawa niya. Si Xiao Guai, itinuring lang niya, nakasangkapan para makuha ang atensyon. Pero nang dumating ka, naging masigla at kaibig-ibig si Xiao Guai. Ako at si Xiao Guai, ikaw na ang mahal namin simula pa lang. Guyuno, Yan Jin Chuan. Gulong-gulo pa ang isip ko ngayon. ayos lang. Kaya kitang hintayin. Hanggat hindi ko pa nahahanap ang anak ko, hindi ko pa maibibigay ang sagot na gusto mo. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ng pamilya yan para tulungan kang hanapin ang anak mo. Ilang taon na siya ngayon? 5 taon na. Kasing edad ni Xiao Guai. Tara na, uwi na tayo ngayon. Kahit baliktarin pa ang Haicheng, tutulungan kitang hanapin siya. Saj, Mama, sa wakas nakabalik ka na. Miss na miss kita. Xiao Guai. Mama, hindi mo na ba gusto si Fiao Gue? Pagbalik ko, agad kitang pinuntahan, Xiao Guai. Ikaw ang pinakagusto ko. Kung gayon, bakit mo ako iniwan? Dahil, hindi ako ikaw. Ikaw ang nanay ko. Gusto ko ikaw lang ang nanay ko. Xiao Guai. Xiao Guai, saan mo nakuha ang kwintas na yan? Pinulot ko lang yan sa ilalim ng sofa. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ito ang kwintas na iniwan ng lalaking yun noon. Magkapareho. Ito ang ginamit ni Lin Xiaoya para magpanggap. Ang dumi-dumi nito. Paano mo nasuot sa lig mo? Hindi ko ba sapat na inihagis ng malayo? Eka lang, sabi mo dala yan ni Lin Xiaoya? Noon sa Gujia Village, may nagplano laban sa akin. Nilagyan ako ng gamot, nawala rin ang kwintas ko. Baka napulot niya. Sabi mo sa'yo ang kwintas na yan? Ayos ka lang ba? Nanay, anong nangyari sa'yo? Xiao Guai, ayos lang si nanay. Pakisabi kay Lolo, nakabalik na si nanay. Seje? Sige na, bilis. Noon sa Gujia Village, Niligtas ko ang isang lalaki. Ito ang kwintas na suot niya. Sigurado ka bang ito ang kwintas na nakita mo? Noon, binigyan ako ng gamot, tapos may nagligtas sa akin. Kaya, Ako ang nagligtas sa iyo noon. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Sarge. Kung gayon, si Xiao Guai ang anak ko. hello? President Yan, umakto na si Lin Hu. Patay na ang biological mother ng batang master. Kaya naglakas loob silang magplano ng panloloko. Sinabi ba niya kung sino ang biological mother? Madam, Ayos lang, diretsohin mo. ang biological mother ng batang master ay ang pinsan ni Lin Hu, ang stepdaughter ni Lin Yui. Lin Yue? Matapos umakto si Lin Hu, agad na kumilos ang lokal na otoridad. Nahuli na si Lin Yui. Sage, alam ko na. Ayusin mo. Ayokong may media outlet na. Mag-ulat tungkol dito. Opo, Xiao Nuo, ayos ka lang ba? Si Xiao Guai talaga ang anak ko. Siya ang anak natin. Jin Chuan. Yuno, hindi ko inakala na ang tadhana natin ay nagsimula na pala 5 taon na ang nakakaraan. Gusto kong sabihin kay Xiao Guai ang magandang balitang ito. Pero, gusto kong magpadna-test kami ni Xiao Guai. Ang dating ikaw ay wala na. Paano natin mapapatunayan? Na si Xiao Guai ang anak ko? Mga hula lang natin ang lahat ng ito. Ayokong umasa sa wala. Naintindihan kita, pero 5 taon ka nang wala. Samahan mo akong pumunta sa Gujia Village. Baka sakaling may natira pa doon. Na mga gamit ko. May natitira pang ENA doon. Sage, sasama ako sa'yo. Sarge. Ang masamang babaeng si Lin Yue. Hindi lang niya ako pinatay. Itinapon pa niya lahat ng gamit ko. Ayos ka lang ba?
Lahat ng ebidensya ngayon ay tumuturo kay Xiao Guo na siya ang tunay mong anak. Hindi na siguro ito mali. Paano kung hindi? Ang anak ko ay naghihirap pa rin sa labas. Kumalma ka muna. Pag-isipan mong mabuti. Sa mga kamag-anak at kaibigan, may iba pa bang? May hawak ng gamit mo? Tanungin mo. Sarge, bakit hindi ko naisip yan? President Su, Anbay, ako si Yuno. Yuno, pagkatapos mong umalis sa show, inayusan ako ni Director Liu ng bagong kas. Anbay, ako si Yuno. Ang kaibigan mong si Guyuno. Ikaw, anong sinasabi mo? Kailangan ko ang ENA ko para sa paternity test kay Xiao Guo. May gamit ka ba sa akin? Ang galing. Kumusta? Xiao No, ikaw nga ba talaga yan? Ako to. Buhay pa ako. Kung buhay ka, bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo ba kung gaano ako kalungkot? Atawad, pagkagising ko, naging si Su Shangjing ako. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Tama na kayong dalawa. Yuno, noong nanganak ka, inipon ko ang umbilical cord blood ng anak mo. Pwede itong gamitin para ikumpara kay Xiao Guo. Talaga? Ang galing. Si Xiao Guo ay anak ko talaga. Ngayon, sa wakas, mapapanatag ka na. Babalik ako para sabihin kay Xiao Guo na ako ang nanay niya. Hoy, dahan-dahan ka. Baka madapa ka. Yuno, masaya ako para sa'yo na masaya kang gayon. Talagang masaya ako para sa'yo. Ang ganda mo. Ang guwapo mo rin. Natatakot ako na hindi kayanin ni Lolo. Kaya, hindi ko pa inihayag ang tunay mong pagkatao. Pinasakit ko ang loob mo. Hindi masakit ang loob ko. Ang mabuhay bilang si Su Shangjing, kasama ka at si Xiao Guo, ay biyaya ng langit sa akin. Kontento na ako. Guyuno, mahal kita. Yan Jinchuan. Iligtas mo ako. Pakiusap. Pananagutan kita.